Hello guys, nandito na naman ako at eto, pag-usapan na naman natin ang kabubuhan ng mga didilis, ano? Aba. May bago na naman silang intriga at ang intriga ng mga didilis ay wag daw si Putin magpauto kay PBBM. Kasi yung imbitasyon ni PBBM na pumunta si Putin dito sa Pilipinas ay isa daw trap at ipauhuli daw ni Tito Bongbong natin itong si Putin. Eh di wow! Dito mo makikita ang mga kabubuan nitong mga didilis. Basta mga didilis boboy, no? Wala nang komprehensyon, hindi na nakapag-aral, tatanga-tanga pa, at pilit gumagawa ng intriga, mga intrigero. Eh, tingnan mong kabubuan nito mga ito. Eh, paano ipahuhuli yun ni PBBM? Eh, unang-una, hindi naman tayo na miyembro ng ICC. Tatanga-tanga, di ba? Hindi na tayo miyembro ng ICC kasi nga umalis tayo dahil doon sa po ninyong tatanga-tanga. So paano niya ipahuhuli ni Putin nyo? Sasabihin nyo naman, Interpol, bobo! Ang tanga ninyo! Unang-una, prerogative ng presidente kung ipapahuli yung ating mamamayan sa Interpol, no? Prerogative niya kung ipahuhuli yung wanted ng ICC. Okay, kung may warrant. Eh, ang problema nga, hindi nga tayo member ng ICC. Ngayon, nagko-cooperate tayo sa Interpol kasi mismong citizen natin yung involved. Ang tanga nyo. Eh, ngayon, kung may request ang ibang bansa, dahil na may treaty tayo, pwede ring mangyari yon na mag-cooperate tayo sa Interpol at hulihin ng ating mga pulis. Tandaan ninyo, ang Interpol ay walang sariling pulis. Ang pulis ng Interpol ay kung ano yung nasa bansa na yon na mga pulis, yun rin ang kanilang pulis. Kumbaga nagko-cooperate lang sila at nagko-coordinate, mga bobo. Di ba? Eh ngayon, bakit naman nila pahuhuli si Putin? Ba't naman pahuhuli ni Tito Bongbong? Anong palagay ninyo? Tatanga-tanga si Tito Bongbong na katulad ni Fentaboy ninyo? Na nagbayad ng 1.9 billion? Tapos walang nakuhang helicopter? Hindi tanga si PBBM. Si Fentaboy nyo, bobo talaga yun. Lalo na si Inday Sayad. Di ba bobo rin nyo? Tapos sabi ninyo, hindi marunong mag-headphone si Tito Bongbong. Okay lang, hindi marunong mag-headphone. At least headphone. Kesa naman doon sa hindi marunong mag-computer. Vice President ka? Abogado ka? Hindi ka marunong mag-computer? What the heck? Ang tawag doon tanga. Di ba? Ang tawag doon bobo. Yun ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Yung nasa age na tayo ng technology. Tapos hindi ka marunong mag-computer, Vice President ka, hindi ka marunong mag-laptop. Namo! Ang alam mo, kala mo, ang laptop ginagamit, pambato. Ang bobo yun, ang legit na bobo. Kaya, tsaka hindi marunong mag-English. Kita mo nung in-interview, ang sagot itok-itok. Sabi nila, bulol daw si PBBM mag-English. Okay lang, bulol. At least kita mo naman, tumatayo sa harap ng mga presidente ng iba't ibang bansa. Si Inday Sayad nyo, sa interview lang ng reporter, hindi pa foreign reporter yun, sa interview lang ng reporter, itok-itok, di marunong mag-English, yun ang tanga. Abogado pero bobo. Ang English itok-itok. Ang tanga nyo mga didilis. Ang bobobo nyo talaga. Tapos sasabihin nyo ipapahuli ni Tito Bobo. Ba't ipapahuli ni PBBM? Ginagaya. Kung si Fentaboy pa yung bobo kasi si Fentaboy tsaka si Inday Sayad nyo pero si PBBM bright yun. Kita mo, napalaya niya 24 mga Pilipinong nakakulong sa Russia, di ba ga? Ganun katalino si PBBM. Tapos may mga tulong pa Russiang iahatid sa atin. Ang tanga nyo talaga. Ang bobo na. Wala lang kayong maisip, mga didilis. Isip naman kayo ng iba, isip naman kayo ng bago. Kasi balik-balik Balik ko kuli kayo sa 20 pesos na bigas. Bilsan nyo. O kaya ano pa ba? Balik kayo sa bangag. Balik kayo sa hair follicle test. Ano pa ba? Kasi mukhang may mga sumasablay kayo sa ikot ng narratives nyo Kailangan susundin niyo yung cycle para hindi kayo naliligaw. Sangat kayo ng sangat ng ibang issue, hindi niyo sinusunod yung cycle ninyo, meron kayong nakaprograma na naratibo. Dapat doon lang kayo, wag na kayong umalis. Hindi, puro sablay ngayon tapos hindi niyo pa pagbutihin ngayon. Bago na naman. Sasabihin nyo naman
akala nyo ano yun, magiging uto-uto si Putin. Pag pumunta rito si Putin, ay naku po Rudy, lalo na kayong iiyak. Tapos, si Fentaboy ninyo hindi na pinapansin ni Putin. Kawawa naman si Fentaboy nyo. Iyak na kayo. Ang sabi ninyo, best friend ni Fentaboy si Putin. Tapos walang pakialam si Putin. Pinabayaan si Fentaboy nyo nakakulong. Mamamatay na lang doon sa kulungan. Yung tatay ninyo, mamamatay na lang na preso. Tapos sabi ninyo, palalayain ng ICC. Asa na yung laya ng ICC? Asa na yung sinabi ninyo mga fake news ninyo na makakalaya na? May pa-picture-picture pa kayo. Nasa labas na ng ICC. Utot nyo, ando sa loob, nakakulong. Naiinip na at gusto na makita si Anilet pero ayaw ng mga anak. Ayaw ng mga may sayad na anak na ipakita si Anilet. Tama lang yung Pentaboy, kinakalantari na ni Ipi si Anilet siguro. Tanga-tanga kayong mga didilis, kayong mga inayupa kayo. Di ba ka? Ang tanga nyo talaga, sasabihin ninyo, wala na. Si Putin pupunta ng Pilipinas dahil sa usapan nila ni PBBM. Pero si Putin, nung nakiusap kayo at sinabi nyo nakakulong si Pentaboy, ang reaksyon ni Putin, natawa. Sabi siguro ni Putin, buti nga. What the heck? Sakit na naman ang dami ng mga didilis na ito. Sige na! Sarap yung asarin mga inayupa kayo sa mga bobot didilis dyan may sayad. Matili kayong mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!